Nandito kayo noon. Wala po, church. Noong last Sunday. Okay, sige. Pero last Sunday. Last Sunday, wala. Okay, una, bago tayo magsimula, gusto ko ilabasin mo na ang inyong mga notebook. Notebook. Okay. Kami teacher magsusunod. Alam niyo ba na yung mga Okay, sa tablet notebook lang kami magsusunod. ay iiwanan niyo today. Oh. Tonight. At sa lahat ng itatanong ko, mag-recite kayo para madagdagan ng inyong mga stars. At ngayon namin yung pinapaiwan. Kita niyo to? Opo. I-check na namin dyan kung sino yung mga maraming star, kung ano yung mga ganyan. Tapos pag nabilang namin yan, meron yung kalakip na reward sa susunod na Sunday. Pagkabalik namin yan, meron yung kasama reward. So ngayon, magtatanong ako, I hope so masagot mo ang ating lesson for tonight. Pero okay lang yan kasi familiar naman kayo sa istorya. Okay, ganito ang nangyari noon. Ate Janet, sino ba ang bida sa istorya last Sunday? Anong natatandaan mo mga character din sa Bible? Si Joseph tapos si ano yun eh? Si Joseph at si Mary. Mary. Very good. Oh, may point agad yan si Ate Janet. Nasa notebook ni Janelle. Si Mary May at sticker si... ka na? May sticker na sila ng CBS. Sino mga wala pang sticker dyan? Ay, dito pa nilalagay. Si Mary at si Joseph. So ganito ang nangyari yan. Ganito ang naging istorya yan. Si Maria ay malapit na mga nakagad. Malapit na ikasal. Malapit na siyang isakasal. So siya nag-aayos siya sa bahay nila. Nag-aayos siya. Excited siya. Kakasal na siya. Kakasal na. Ayos siya. Kakasal na ako. Diba? Sabi pag ikakasal ka, excited ka. Siyempre, diba? Magkakaroon ka na ng asawa, siyempre, magkakaroon ka na ng pamilya. So siya excited na siya. Sa mukha niya, gano'n na. Diba? Magkakaroon na. Tapos bigla na lang, merong nangyayari, may pangyayaring hindi inaasahan. Sige, Ate Janet, tanong mo, ano yung nangyari na yun? May nakasara yung pintuan. Tapos, ano yun? Okay, kaya mo yan. Ano yung nangyari na yun? May dumating na. May dumating na ano, angel. Angel? O sige, yung angel na yun, lumabas yung bigla, parang bula. Anong pangalan kaya yung angel na yun? Gabriel! Dami po. Angel ano? Angel, may 2 points siya kanina. Angel Sagot yun, Gabriel. Yan. Si Angel Gabriel, biglang nagpakita siya kay Maria. Okay? May sinabi si Gabriel kay Maria. Pero bago yon, ano ang naging reaction ni Maria nung nakita niya ang anghel? Anyone? Anyone? Ikaw, Ate Yola, ano nangyari? Ha? Na? Ano? Ano yung kamarday niya? Ano sagot? Ay, ma'am. Oh, sige. Ano yung Yola? Ano nangyari, Yola? Nagulat. Nagulat? Ano pa? Ate? Bigla. Nabigla o nagulat? Nabigla? Ano pa? Natakot. Hindi siya yung nagulat siya. Ano ba yun? Hindi. Nagulat siya pero natakot din siya. Ayun. Bakit kaya natakot? Ano ba sa tingin niyo ang itsura ng isang anghel? Itsura niya mabait. Ayan. Alam niyo ba na ang anghel ay hindi natin kamukha? Hindi natin kamukha ang anghel. Hindi mukhang tao yung anghel. Ang kamukha lang ng mga tao ay ang Diyos. We are created like God. Kawangis tayo ng Diyos. Hindi natin kawangis ang mga anghel. Nakatunayan yan sa Revelation, mababasa natin ang description ng isang anghel. Halos inahihintulan ito sa mga hayop. May biyo na lang ano, gano'n. So nagulat siya, syempre, ibang nila lang lumabas.
Ah, nagulat siya. Yung Ano pala, daw? si Archangel Gabriel, hindi Daniel. Okay? Si Gabriel. Pero bakit kaya siya tinatawag na Archangel? Tinawag siyang Archangel kasi katulad ng isang general, ang isang general ba ay kapantay ng mga sundalo? O mas mataas ang general kaysa dun sa mga ibang sundalo? Ano? Siyempre general siya, di ba? General's daughter, ganyan. Jerry, nanonood sila ganyan. Kay general kasi siya. So, siya nag-uutos siya sa kanyang mga sundalo. Ganun din si Archangel Gabriel. Isa siyang anghel, pero isa siya sa mga matataas ang rango doon. So, meron siya mga pinamumunuang mga anghel. So, si Gabriel, siya yung inutusan ng Diyos para sabihin ang balita kay Maria. So, yan naman, lumabas na kasi Angel. Bakit nagsa-tablet si... Ay, Hindi ako pinagtatapos. Ay, hindi ba? Ay, digital na pala. Kinig muna tayo, para magkaroon kayo ng star. Nalagyan namin ang ulo nyo ng star. Tapos nun, ano kaya ang sinabi ni Angel Gabriel kay Maria? Sige nga. Pwede niya. Ano kaya sinabi? Hindi lumabas. Bila. Maria, ika'y makulong. Ano kaya sinabi? Ang sabi niya, Kaway? Maria, ika'y pinagpala sa lahat ng mga babae. Alam niyo ba, ang salitang pinagpala doon ay ang ibig sabihin na pinatawad na? Ano ba? Ano? Doon una na mention ang salitang Charito. Unang sinabihan sa Biblia ay si Maria. Sabi ni Gabriel, Maria, you are Charito. Yan. Unang Charito si Maria. So sinabihan din tayo ni Apostol Pablo doon na ang mga believers din ay mga Charito. So believers ba kayo? Yes, believer din kayo. Katulad ni Maria, si Maria nga lang unang sinabihan, tapos pangalawang sinabihan ay tayo mga believers. So Charito, sabi, pinagpala ka sa lahat ng mga babae. Tapos, sabi natuwa siya, pinagpala. Tapos, meron pa sinabi sa kanya, ikaw ay magdadalang tao. Nagulat siya, ako magdadalang tao? Paano mangyayari yun? Hindi pa naman ang kasal. Diba? Paano nga ba talaga mangyayari na siya bigla magdadalang tao? Eh, hindi pa naman sila kasal ni Maria. ni Joseph. Galing. Sorry. Ni Joseph, di ba? Hindi pa sila kasal. So, paano siya biglang bigla lang siyang magkakaroon ng anak, di ba? Tapos sabi niya, ang nilalaman sa iyong sinapupunan ay tatawaging Jesus. Ang Jesus na yun, siya yung tagapagligtas. So, sabi niya, tutuwa na, wow, kung ganun, no way. Pero paano nga ba? Kasi hindi pa naman kami kasal. Diba? Tapos yun, nangyari doon, dahil doon, nalaman ni Joseph na si Maria ay nagdadala ng tao. Ano kaya ang iisipin ng lalaki? Sabi, ay pa naman tayo kasal, ba't kaya nagdadala ng tao? Makaisip, siguro kay iba kang lalaki, may iba kang asawa na, no? Diba? Yung iisipin niya, gano'n. Diba? Pero hindi yun. Dahil doon, balak niya na hiwalayan ng pasikreto si Maria. Pasikreto na kasi pag sabi niya, hiwalay na kami ni Maria! Kasi pag gano'n, nangyari doon, malalaman niya, ba't kayo naghiwalay?
Kasi si Maria, buntis, di pa naman kami kasal. Bakit kaya ganun? Katindi na lang. At ganun na lang. Siyempre, mahal ni Joseph si Maria. Pero para ayaw niya na masaktan si Maria, pasikreto niya ang hiniwa. Ayan. Bakit kaya hindi pwede malaman ng ibang mga tao, ng mga chismosang kapitbahay, na si Maria ay nagdadalang tao kahit na hindi pa naman kasal? Kasi alam niyo ba, sa Israel, ganito ang nangyari. Ganito ang batas doon. Ano yun? Babatay ng bato. Very good. Ang gagawin kasi doon, stone to death. Kukuha ng bato pag nalaman na buntis ka, na wala ka namang asawa, ikaw ay babatuhin hanggang ikaw ay mamatay. Ganun ang nangyari yun. Pero hindi ganon ang nangyari kay Maria. Dahil habang natutulog si Joseph, biglang dumalaw sa panaginip ni Joseph si Anghel Gabriel. Yan. Tapos kinausap, sabi niya, ipinaliwanag ni Angel Gabriel na yung dinadala niya sa sinapupunan niya ay puspos na banal na espiritu. Hindi yun sa pamamagitan ng ibang mga lalaki, kundi yun ay sa pamamagitan ng banal na espiritu, at ang dinadala ni Maria ngayon ay ang tagapagligtas. At ang pangalan nun ay si Jesus. Okay, nadako na tayo kanina dun sa Holy Spirit. So natatandaan niyo ba yung lesson natin na triangle? Sige, ano ang meron sa triangle na to? 3 points! 3 points, mga kanon. Ano ang meron sa triangle na ito? Triangle, rectangle. Father, Holy Spirit, and Father, Son, Holy and the Holy Spirit. Hindi tayo. Ano yun? Father, Son, and the Holy Spirit. God the Father, God the Father, God the Son, God the Holy and God the Holy Spirit. Ba't wala kang papel? Ayan. Okay. Very good. 3 points yun. Okay. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang triangle pa, pag tinanggalan mo ng isang angle, triangle pa ba? Hindi po. Hindi na. So, ang Diyos natin, iisang Diyos, pero tatlo in persona. So, siya ay tripartite being. So, isang Diyos. Kung tanggalin yung bawat isa doon ay Hindi na yung mabubuo. Diyos. So, ang Diyos, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos. Ang Diyos ba ay may kasalanan? Wala po. Nagkasala pa sila minsan. Hindi po. Kahit maliit lang. Hindi po. Never na nagkasala ang Diyos. Diyos. So, isipin nyo, ang tao ba'y may kasalanan? Opo. Ang tao ba'y makasalanan? Opo. Si Maria ba ay tao? Opo. Si Joseph ba ay tao? So kung magkakaroon sila ng anak, si Maria at si Joseph magkakaanak, anong lalabas sa anak nila? Makasalanan o hindi makasalanan? Makasalanan. Kasi katulad yan ng pagtatanim. Kapag nagtanim ka ng mangga, huwag mong aasahan na ang lalabas sa tinanim mong mangga ay bayabas. O aratilis. Ganyan, di ba? Kung ano yung tinanim mo, mangga ang tinanim mo, buto ng mangga, ang lalabas ay mangga. Ganun lang yun, di ba? Pero dito, kakaiba to eh. Kakaiba to. Di ba? Kasi isipin nyo, si Jesus ba ay makasalanan? Hindi po. Hindi siya makasalanan. So, tatanungin ko, ang Diyos ba, si Jesus ba ay Diyos? Opo. Yes, di ba nasa tatlo yun? God the Father, the Son, which is Jesus Christ, and the Holy Spirit. Eh, paano yun? Lumabas yun sa tiyan ni Maria. Di ba makasalanan si Maria? Opo. Si Joseph din ay makasalanan. Eh, pag nagkaanak sila, lalabas ka na makasalanan. Paano kaya yun?
Kung si Jesus ay hindi makasalanan, kung si Jesus ay Diyos na hindi nagkasala siya, bakit siya lumabas doon kay Maria? Eh, makasalanan si Maria, makasalanan din si Joseph. Dahil si Maria ay pinagpala. Pinagpala, bukod sa pinagpala, lahat tayo pinagpala din. Ano pa? Ano kayang nangyari doon? Nakakapagtaka, no? Kaya syempre, isipin nyo, si Jesus ay Diyos. Lumabas si Jesus sa tiyan ni Maria. Pero, paano mangyayaring Diyos siya na walang kasalanan kung si Maria at si Joseph ay makasalanan? Ganito yan. May binanggit doon, di ba, na siya ay pinalilibutan ng banal na Espiritu. Kasama ang banal na Espiritu sa loob. Di ba may tatlo tayo? Father, Son, and the Holy Spirit. Yung Holy Spirit dun, yun yung nagsisilbing shield. At dun sa shield na yun, nandoon yung fetus na si Jesus. Unti-unting nabubuo siya. Yung dugong nananalaytay kay Jesus dun, hindi sa pamamagitan ng dugo ni Maria at dugo ni Joseph, kundi sariling dugo ng Diyos. Ganito yan, ito shield yan. Yung dugo, hindi yan makapasok sa loob. Yan, pilit siya pumasok. Diba? Hindi yan makapasok kasi yung shield ay ang Holy Spirit. Hindi yan makapasok. So, yung dugo ng isang makasalanan hindi makapasok doon sa fetus na si Jesus. Kaya, nung inilabas si Jesus, makasalanan ba? Hindi po. Bakit hindi siya makasalanan? Dahil siya ang tagapagligtas. Bukan na magligtas? Ate Janelle? Ba't kaya hindi siya makasalanan? Nilabas? Ay, sinasabi mo kanina? Dahil siya ay Alam mo yun? Dahil Dahil, pwede yan. excuse me. bananas. Ano ba rin sa banal na espiritu? Siya ay protektahan ng banal na espiritu. Walang pumapasok na anumang makakapag-contaminate sa asin. Para pag-contaminate doon sa baby na ipapanganak, which is si Jesus Christ. Kaya yun, di ba, nung inilabas siya, nakashield pa rin siya. Nilabas si Jesus Christ, wala siyang dugo ni Maria. Imagine siya, sumasayaw na. Na-imagine niya tuloy si Jesus nung pinanganak. Ayan. So, dito malinaw natin nalaman na si Jesus Christ ay walang kasalanan. And then doon, hindi na hiniwalayan ni Joseph. Tuloy ang kasal! Yan o, natuloy yung kasal. Selfie muna sa mga. Selfie muna tayo sa kaya. Diyan ka punta ka ba? Ito si Damien. Dito. Yola, nasa si Damien? Kay Daniel, dito. Damien! Ayun na. Damien. Sarito. Okay. Dahil dyan, dadako na tayo sa ating bagong lesson. So, our lesson for today, lesson number 4, ibasa sabay-sabay. The fall of mine. Naranasan niyo na bang manapa? Opo. Naranasan? Naranasan niyo na bang nasugatan kapag nalapa? Opo. Minsan na ba kayo nahulog? Opo. Sila tutulong, tutulong din na kayo nalaglag? Di ba? Opo. Yeah. Anong pakiramdam ng na-fall? Masakit. Masakit! Di ba? Minsan mapuipitan ka pa, aray! Ay, kurang-kurang. Di ba? Minsan nasusugatan ka. Pag nasugatan ka, sa pagkakadapa mo, pagkaka-fall mo, ano mangyayari? Magkakaroon ng peklat. Gagaling siya ng isang linggo, sabi natin 3 days, ganyan, matutuyo na siya. Pero, meron pa rin bahid na Sugat. sugat. Meron pa rin bahid ng pangyayari. May bahid ng pagkakadapa mo. So, merong pilat. Ito nagpapala. Ito, may pilat si Teacher Mark dito. Ayan.
marami akong pilat kasi kumilis kasi talaga ako. Wala na yan. May mga pilat ako dati, halata yun. Alam mo yun, di ko pa makakalimutan. Yun yun, nagpakita pa ito. Ito, kasi nagtatrabaho si Teacher Mark sa printing. Ganyan. Yung blower na yun, mainit yun. Kapag dumikit yun, tapos ang balat mo. Eh, syempre, naantok si Teacher Mark. Working student si Teacher Mark, nag-aaral siya, nag-review siya ako, nagtatrabaho, working student. Nagising ako bigla. Dumikit yung heat gun sa akin. Kasi napaso. Colgate. Diba? Pero, naranasan ko yun, nasaktan ako, ganyan. Pero, humilong din. Pero, hindi maaalis na meron siyang naiwang peklat. Kaya mahirap talaga ang mapahamak, madapa. Katulad ng ating story dito. Alam niyo ba ang pagkaka-fall dito ng tao, the fall of man, ay nagkaroon ng ilat habang buhay. Napakalaking kapahamakan ang nangyari dito sa pagkakadapa ng tao. Ito ang pagkakadapa ng unang tao. Sige, siguro di naman malayo sa inyo yung istorya na to. Ang unang tao na nilikha ng Diyos ay si Adan. Eva at Adan. si Adan. Sila ang unang nilikha ng Diyos. So, nung nilikha sila ng Diyos, ano ba ang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos? Na pwede nilang kainin lahat ng sanga. Sama, kakainin talaga sama. Lahat ng ano, lahat ng Bunga. bunga ng maliban na sa isang bunga. Sa dalawang puno na nasa gitna, at yung isang puno doon ay ang pinagbabawal na puno, ang pagkakilala sa mabuti at sa masama. So ganito ang nangyari doon. Ibinigay na ng lahat sa tao. Lahat ng matitirahan niya, ipinagkatiwala ng Diyos ang mga hayop. Ang mga hayop, mga tiger doon. Di ba anong description ng tiger sa inyo ngayon? Pag nakita ko ng tiger, matatakot ba kayo sa tiger? Oo, di ba lalapain kayo ng buo nun? Gagawin kayo ng chicken doon lang. Ganyan lang. Diba? Pero alam niyo ba, nung nilikha ng Diyos ang mundo, ang original na pagkakalikha ng Diyos sa mundo, walang mga mababagsik na lahat sila pwede mong gawin pet. Yung tiger pwede mong makaasaran. Yung giraffe, makakapaglaro ka, jungle. Diba, magiging Lion King ka. Diba? Ganun ang pagkakalikha ng Diyos sa mundo. Napakabuti, napakaganda. Tapos, nagbubunga lahat, masasarap na prutas, pagkain, lahat ng masimoy ng hangin, lahat. Kaya nga ito ay tinawag na paraiso. Sa paraiso ba napakaganda? Opo. Diba nakaka-relax sa sarap mamuhay sa gano'n, di ba? So lahat pinagkatiwala na sa tao. Pero, pag pinagkatiwala yun, meron ng ibinilin ang Diyos sa tao. Ano kaya yung ibinili ng Diyos sa tao? O sige, ayan ha. You must eat all. Ano ka magana dito? Hindi ako dyan. Yan, di ba? Pwede mong kainin lahat. Pero, huwag na huwag mo lang kakainin yung nasa gitna ng hapin. Di ba? Ang pagkakilala na mabuti at na masama. So, yun lang ang tanging ipinagbabawal ng Diyos. So, ano dapat mong gawin? Sundin ang Diyos o hindi? Sundin. So, dala sa isip nila, susundin ko ang Diyos, hindi ko yung kakainin, hindi ko na kakainin. So, sila ay naglalakbay, sila ay masyadong natutuwa sa nilikha ng Diyos. Ganda dito. Ganda! Di ba? Bukas kahit. Ang dami na nakakain. Tapos, hindi na pa sila sa gitna na sila ng hardin, nakakaiba pala yung dalawang puno. Di ba? Kita puno dito, di ba? Kakaiba talaga to. Ayan. Yung nakita nila, napahinto sila dyan, napamama sila. Wow. Ganon sobra sila na umangan, nabighani dun sa
2 puno na yun. At dahil doon, bigla na lang may umepal. Meron na lang biglang nakialam. Sabi niya, Siliban. ha? Siliban. Ano nakaliban doon? Ay, that's white. Ay, that's white. Okay. Biglang merong, Lumabas na ahas. at sabi niya, kinumusta niya ang tao. Niloko niya Niloko niya. Iksiin lang natin ha. Kinumusta niya yung tao. Ganyan-ganyan. Niloko niya Tapos si ang Eva. sabi ni Maria, ang sabi ni Diyos, pwede raw namin kainin ang anumang nandidig sa hardin baliban sa Puno ito. yan, sa puno yan. Pero kinain nila yung puno. Oh, ito na nga. Sige, ikaw na magturo dito. Hindi Hindi ka dito, dali. Samahan mo ako dito. Diba, pagka kailangan ng magulit, masama. So, sabi ni serpent, ha? Sabi niya kasi, pag kinain namin ito, kami ay siguradong mamamatay. Siguradong mamamatay daw yung tao. So, nangyari, biglang sabi ni serpent, ha? Hindi kayo mamamatay. Ganito lang nga. Kasi alam niyo ba, pag kinain niya ang punas na yun, kayo ay magiging katulad ng Diyos. Malalaman niyo pag iyatan. Na-curious ngayon to si Eva. Di ba dapat ang nasa mindset niya, hindi ko kakainin, hindi ko kakainin, hindi ko kakainin. Eh biglang may ingay ko, magiging Diyos ka. Magiging Diyos ka. Magiging Diyos ka. So siya ay na-tempt. Natukso siya. Dahil Kumita siya ng gusto niya maging Diyos, katulad ng Diyos. Namita siya at Kumagat. At pinakain niya sa niya. niya. So binigay din dun sa isa. Kay Adan. Crunch niya. Kaya nangyari. Kinain nila. Sa punto na kinain nila ang ipinagbabawal na bunga, sino ang naging master ni Eva ni Adan? Ang ahas. Ang ahas. Bakit ang ahas? Kinagat nila yung Kasi sinunod nila yung ahas. Sino ba ang sinusunod? Ang Diyos. Ang master. Ang Diyos. Ang master sinusunod lang natin, di ba? Kapag may master tayo, ang sinusunod ng mga servant ay ang Master. Eh kung ang sinunod mo, si Satan kaysa kay God, sino ang master mo sa dalawa? Isa. Hindi sila. Isusunurin mo. Sino ang sinunod nila? Si Satan. Si Satan. So ang nangyari nun, hindi nag-disobey sila kay God, sumunod sila kay Satan. So nangyari, mas powerful si Satan sa tingin nila. Di ba? Naging master nila si Satan. Doon pumasok ang tinatawag nating Kasalanan. kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, dati ang kamay ng Diyos at kamay ng tao ay magkahawa. Ganyan ang relationship, tinawag nga tayong best friend eh. Tinawag tayong friend of God. Yan, tinawagan yan. Dahil pumasok ang kasalanan, parang kidlat yan, at dali-dali, nakidlatan, naghiwalay ang landas ng tao at ng Diyos. Naturo na yung sabi ni Mami. Very good. Ng tao at ng Diyos. Kaya tingnan nyo, di ba? Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos kasi ang tao ay naging makasalanan. Natatandaan niyo ba? Recap lang tayo doon sa burning bush. Natatandaan niyo yun, di ba? Yung may nagre-rehab. Tapos, tapos, di ba? Sabi nung gustong lapitan ni Moses. Yon, di ba pinatigil siya ng Diyos? Oh, hanggang dyan ka lang, huwag kang masyadong Lalapit. kasi ito ay banal. Ang Diyos ay banal, dati tayo banal. Natanggal ang pagkabanal ng tao dahil sa pumasok ang kasalanan. Ang Diyos hindi tumitingin sa makasalanan. Ayaw ng Diyos tumingin sa mga makasalanan dahil ang Diyos ay banal. So kung ang tao dati ay banal, pwede sila magharap ng Diyos? Opo.
pwede. Eh dahil pumasok ang kasalanan na walang pagkabanal ng tao, sila ay naging makasalanan. Kaya ang Diyos hindi na makaharap ngayon sa tao. Kasi once na tumingin ang tao sa Diyos, ang tao ay Bob. Yan. So, nangyari doon? Naging makasalanan ang Tao. Pero, kapit dalawang story short, hindi doon magtatapos. Gumawa ang paraan ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang mapaglapit ang tao at ang Diyos. Yan. Huling, pinagdikit yan sa pamamagitan ng pagpapatao ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mamaya i-explain ko na malinaw kung ano ang nangyari doon sa krus dito sa pagkaka-fall nila. Okay, next tayo. Siya na tayo. dami mo pinasok ko pa, nakalimutan ko doon. Nag-recap ka. Okay, nag-recap kasi ako. Di ba na-fall? Na-fall. Okay, sino tayo? Ipati na sa inyo lang. Iba ka muna dito kaya, Daniel. Ilalagay mo. Yan. Dahil doon, di ba? Nag-disobey si Eve, tsaka si Adan sa Diyos. Kaya napag-iwalay na yung wala talaga ako maliit na Dahil mo sinisingit kasi, no? 6 na. Nagkaroon ng kasalanan. Beli ang pabili ko. Ya. Parang hindi na ako nilalagay. Sige, dyan ka na. Apat yung kamay ko, no? Aray. Yung sa'yo dalawa. Diyan, no? Hindi yung mga Pababang muna. Ako rin, eh. Oh, apat. Nakalapit yung teacher mo. Ayun, okay. Oh, Ganito yan, okay. Balik na tayo doon. Di ba, ang natatandaan niyo ba ang sinabi ni Maria? Ay, Maria, sinabi ni Eve, di ba na once na kinain po kasi namin to, kami ay siguradong mamamatay. Sigurado daw silang mamamatay doon. So, ang nakakapagtaka doon, kung ang iniisip nilang kamatayan doon ay ang kanilang katawan, bakit umabot pa si Eva at Adan ng almost nasa 900 years old? Ito yung una ko. Umabot sila ng 900 years old plus. Oh my gosh. Ganon kahaba ang lifespan ng tao dati. Bakit? Kasi tayo dati, alam mo mag-pictures na yan. Ganito yan. Dati, nasa atin ang buhay na walang hanggan. Wala talaga dapat kamatayan ng tao. Dahil nasira ang disenyo ng Diyos, pumasok ang kasalanan, ang lifespan ng tao ay unti-unting nababawasan. Isipin nyo, hindi pa umabot na 1,000 years old ang tao. Ang pinakamatandang umabot ng edad na yun ay nasa 900 plus lang. Ganun katanda. Pero ngayon, isipin nyo, marami na bang mga namamatay ng mga baby pa lang? Opo, Mga bata pa lang, di ba? Grade 3 ako sa Gio kain kasi siya nakain ng madaling pagkain namatay. Diba? Hindi tayo dinisenyo sa ganung edad mamatay. Dinisenyo tayo sa mga mahabang Buhay. Pero dahil pumasok ang kasalanan, unti-unting sinisira ng kasalanan na ito ang disenyo ng Diyos. So, meron ang pinakamahaba na lifespan lang na nasasabi sa Biblia, nasa 80, 90, ganyan. Meron pa umabot ngayon na 99, 100, depende sa kinakain nila. Diba? So, ang isipin nyo, kung umabot sila ng gano'n, ang namatay sa kanila, hindi katawan. Kasi alam niyo ba, ang Diyos, diba, ano yan, 3 in person, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero, one God. So tayo din mga tao, we are 3 part-time beings. Tao tayo, pero meron tayong 3 part. Sino makakapagsabi nung 3 part na yun? 3 points. Amen. Ay. God the Father. Hindi yan. Tao. Yung tao.
Mind, body, Tayo. mind, body, and emotion. Hindi na lang. Mind, body, and spirit. Hindi yan. Pati na lang. Mind, body, and spirit. Ano? Oo, muntik na. Ganito yan. Ikaw na lang, may points na ako. Ano ba? May budget. Ay, Ha? wala. Mind, body, Mind? May mind ba talaga doon? May mind. body, Hindi, alam mo. body, Ano yan din yan? Body? brain, Green ang putik. Ano? Soul, oh. Ako na sumagot. body, soul, Pag nasagot na, wala nang Holy points. Spirit. Oo. Wala nang points yan. Body, soul, and Holy Holy Spirit. 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 Body, soul, and spirit. Ang tao is three-part-type being katulad ng Diyos. We have a body, we are spirit, has a soul, lives in the body. So tayo ay espiritu. Tayo ay espiritu na meron tayong Buhay. soul and tayo ay merong katawan. So, dito sa tatlo, aalamin natin kung sino sa tatlong dito ang namatay. So, pumunta na tayo kanina sa physical na katawan nila Eve. Umabot sila ng 900 plus. Eh, nung naganap yun, hindi pa naman sila 900 plus. Di ba? Ilang taon pa lang sila nun? Di ba? Bago pa lang sila nun. Di ba? Oo. Namatay ba sila? Hindi po. So, ang tinutukoy din na siguradong mamamatay o surely die ay hindi ang body. So, na, wala na yung body. Ano na yung natitira? Ano yung natitira? Uy, natitira. Soul and spirit. Soul and spirit. So, minsan, nakakalito, minsan may nagsasabi na ang soul at spirit ay Isa. yun din ba ang iniisip nyo? Hindi po. Hindi. Okay, maganda yan na malinaw sa inyo na ang spirit at ang soul ay hindi magkapareho. Sabi ko, all souls day. Soul daw, soul. Inisip nila sa soul, ito daw yung lumalabas sa katawan at magmulto. Hindi yon, wag kayo maniniwala sa mga multo-multo kasi hindi totoo ang multo. Ang totoo ay bad spirit. Pero ang katnay, yan ang kagandahan yan, ang bad spirit ay hindi tayo pwedeng kandiin. Yan ay nakasunod sa Biblia na lahat ng mayroong Kristo sa kanyang puso ay hindi kailanman ni madikitan sa buhok ang mga tinatahanan ni Kristo. So lahat ba dito ay tinatahanan ni Kristo? Opo. So wag kayo matatakot kung may nakaasal sa inyo. Wala may multo dyan. Multo po ka. Huwag kayong matatakot kasi hindi yan totoo. Kasi pag nagtatakot kayo, wala. Tatakutin kayo ng tatakutin, ganyan. Ngayon, namalinaw sa inyo. Yung soul doon, hindi ito yung sinasabi, ganyan. Ang soul na to ay may 3 type din. Which is ang ating Body. body ulit. Soul. Soul? Soul part yun. Anong merong part din sa soul na yun? Mind and emotion. Tayo. Isa pa. Mind and emotion. Isa pa. Mind, emotion, and Ma! Teacher! sige. Mind and emotion and spirit. Hindi. Mind Ano? and emotion. Ano yun? Si Kuya. Kuya, Daniel. Ate Janelle. Ay, may... Ay. Mind, emotion, and May lang. si Kuya! Kuya Will. Kaya yan! Will. Ha? Sino? Sino tuloy? Will! So, ang soul part natin, may mind, emotion, mind, emotion, and Kuya Will. Ay, Kuya Will. Mind, emotion, and will. So, paano natin nagagamit yung mind, emotion, and will na yan? Ang body natin, ito kasi yan, yung katawan natin. Yung soul, ito yung
nagpa-process pa sa atin. Ito yung unti-unting binabago tayo. That's why we are here sa EMI, CBS, para matuto. Sige, hindi pa tayo Gagalaw siya, ay, Yola. Diba na, kaya nandito kayo kasi nag-aaral kayo ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos, siya ang nakakapagpabago ng buhay ng bawat isa. Dati nagmumura ka, Potoseko. Pero nung nandito ka na sa loob, bawal yan. Nalaman mo hindi pala pwede magsalita. Sabi mo sa, puto ko kita. Hindi ka na makapagmura kasi naisip mo, ay mali yun. So nababago ka ba? Opo. Ganun yung mind, emotion, and will. Kung nag-iisip ka ng masama, makakaramdam ka ng masama, emotion, kasi mind iisip, mind, masama. Emotion, masama. Kakaramdam ka ng masama. Ang gagawin mo, yung yung will, ibig sabihin, yung ginawa mo, gagawa ka ng masama. Isip ka, ganda ng jacket niya. Gusto ko yan. Ninakaw mo na. Diba? Masama yun? Masama. Pero pag ganito rin yan, kapag nakiisip ka na mabuti, makaramdam ka na mabuti, gagawa ka na mabuti. Katulad yan. Lahat kayo nagkakain ko, daming pagkain. Nakita ko sila walang pagkain. Nakaisip ko, wala siyang pagkain. Gusto ko siyang bigyan. Nainubos ko na, joke lang. Tapos naramdaman ng, kayo naman ang kain, no? Tapos nilapitan mo siya, plastic pagkatapon na. Kailangan ko, binigyan mo ng pagkain, no? Diba? Kung ano ang pinasok mo sa utak mo, yun yung mararamdaman mo, at yun ang iyong gagawin mo. Diba? Yun yung ating soul. Yun ang ating soul part. Yun yung unti-unting binabago. So, kung si Eva at Adan, yung soul part ang namatay, bakit nakakapag-desisyon pa rin sila? Diba? Nakakapagtrabaho pa rin sila, nakakakilos pa rin sila. So, namatay ba doon ay body? Hindi po. Namatay ba doon ay soul? Hindi rin. Kasi diba nakakakilos pa sila? So, ano yung natitira? Spirit. Ang spirit ang natitira. So, ang namatay pala doon ay ang espiritu. Tatandaan nyo, ang Diyos ay isang espiritu. At ang espiritu ay nakiki-communicate lamang sa isang espiritu. Ang problema, nung pumasok yung kasalanan, ang espiritu natin na dating buhay ay namatay. So, pwede ka bang makipag-communicate ang Diyos sa patay? Hindi po. Kasi nung pumasok yung kasalanan, lahat ng tao naging makasalanan. So lahat tayo, yung spirit natin ay lahat ay namatay tayo lahat sa espiritu. So hindi tayo makakunik kay God. Kasi pwede lang tayo makikunik kay God through spirit. Dapat buhay yung espiritu. Katulad yan, paano ka makikipag-bluetooth? May bluetooth si God. Ikaw wala ka namang bluetooth, infrared yung gamit mo. Diba? Hindi ka pwede mag-connect. Kailangan same kayo. Bluetooth sa'yo, Bluetooth din sa kanya. At the same time, ganun din. Espiritu, kailangan sa espiritu din. Paano makipag-communicate kung tayo ay patay? Patay na espiritu natin. So, that's why, yun ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Siya yung muling nagbuhay sa ating mga patay na espiritu. Kaya siya nagpapako sa krus upang sa ngayon, once na tinanggap natin siya, narinig natin yung magandang balita, merong Jesus Christ daw na ipinako sa krus. At alam niyo ba yung Jesus Christ na yun ay inilibing at ikatatlong araw, siya ay muling nabuhay. Di ba sinabi ko sa inyo, si Jesus Christ ay isang banal, isa siyang Diyos. Ang Diyos ba kayang buhayin ng sarili niya? Opo. Yes, si Jesus Christ ay 100% human and 100% God. Si Jesus Christ namatay siya, di ba? So yun ang human part niya. Yun ang human part niya. Bilang tao, yun ang namatay. Pero hindi doon nagtapos. After 3 days, ginamit niya ang kapangyarihan niya bilang Diyos at ibinuhay niya ang kanyang sarili mula sa pagkakapatay at siya ay muling nabuhay. Alam niyo ba ang tinatawag nating born
again ay yung ating pagtanggap kay Jesus Christ na dati tayong patay, nung naniwala tayo, nakarinig tayo ng balita sa EMI-CBN, at ito pala dapat tanggapin si Jesus Christ. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, ang yung espiritu na patay ay muli nabuhay. Born again. Nabuhay ulit. Di ba patay na tayo? Espiritu, nabuhay ba muli? Yes, nabuhay na muli. At dahil doon nabuhay na muli, tayo ba lahat ay meron ng buhay na espiritu? Opo. So pwede na tayo makipag-communicate ulit kay God na spirit? Hindi pa rin. Ba't hindi pa? Ha? Pwede na kasi spirit siya eh. Tayo espiritu, tayo na patay, muli tayo na Buhay. Hindi mo pag-baptism. Hindi nakarasan ng baptism. Yung, bautismo. Di ba ganito pag binabautismohan tayo? Pero bago kayo bautismohan, dapat tinanggap nyo na si Jesus Christ. Kumbaga yun ay simbolo lang. Kapag kayo ay nilulubog, ang ibig sabihin nun, nilubog lahat ng kasalanan nyo kasama ni Kristo. At sa muli, ganun ba yung mananatili ba ko? Ganun ba? Nulunurin lang ba kayo? Hindi. Muli kayong aakunin. Yun ay muling yung pagkabuhay. Born again. Kaya tayo tinawag na born again. Dahil yung espiritu natin dati ay namatay mula sa kasalanan ginawa ni Eva at Adan, ay muling nabuhay dahil tayo ay niligtas ng grace na to. Saved by grace. At ang grace dito ay si Jesus. We are saved by Jesus. So tayo ay niligtas dahil sa biyaya ng Diyos. So ang ating memory verse, over here, over there, everywhere, here, makipasa sabay-sabay, memory verse. All have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 3. Yan, okay. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Di ba? Na, kahit ba tinanggap na natin si Jesus Christ, meron pa rin tayo, nakaisip pa rin tayo hindi maganda, minsan nakapagsalita tayo na hindi maganda. Pero ibig sabihin ba, no, na pag nakapagsabi kayo na ganyan, hindi na kayo mahal ni God? Hindi po. Na hindi na kayo ulit ligtas? Hindi po. Hindi. Hindi nagbabago ang Diyos. O big idea, God's love never change. Even when we fall, kahit na nagkakagawa tayo na hindi maganda, hindi pa rin nagbabago na tayo'y mahal ng Diyos, na tayo'y ligtas. Katulad na nakita na ba kayo ng chicken? Pag chicken ba, pinugutan ang ulo? Ganyan na lang yung chicken? Ganyan na ba? O gumagalaw-galaw pa siya? Di ba pag ginilitan mo ng ulo yan? Ulo. Di ba? Patay na yan eh. Wala na, patay na. Pero makikita mo, gumagalaw pa yan. Nangingisay pa yan. Minsan pa, lumilipad pa yan, di ba? Pero, ibig sabihin ba nun, buhay pa ba yung manok? Patay na. Pero, gumagalaw-galaw pa rin siya. Yun ang tinatawag na kislot. Yun din ang nagagawa natin ngayon, kislot ng kasalanan. Na kahit na nakakagawa tayo ng hindi maganda, hindi ibig sabihin nun na tayo ay namumuhay sa kasalanan. So kung alam mo na hindi yun pwede, ang gagawin natin, kay soul part natin doon, yun ang binabago pa unti-unti. Ang hindi mo dapat gawin ay unti-unti mong babaguhin hanggang hindi mo na to gawin. Yun ang importante, no? Ng lesson natin. Okay. So ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 minutes para kabisaduhin ang ating memory verse. Ang mga pagkabisado, bibigyan natin ng 5 points of stars. Okay, on the all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat ay nakasalanan. Naka-record pala.